Malamlam ang ilaw sa paligid ng magdilat ng mga mata si Skyla. Malambot na malambot ang kanahihiga niya at malamig ang silid. O silid nga ba ang kanyang kinaroroonan? Banyaga sa kanyang kapaligiran. Bumangon siya at iginala ang tingin. Nasa loob nga siya ng isang silid, malaki at magarang silid. Maluwang ang kamang kinahihigaan. Ang bedsheet, kumot at punda ng unan ay katerno ng mga kortinang halos nakapalibot sa kabuuan ng silid. Sa liwanag ng lampshade na nakapatong sa mesita sa gilid ng kama, namumula ang paligid. Naaninaw niya ang isang pormang nakaupo sa isang tilang malaking bolang upuan na palapit sa may pinto. Halos lubog sa kinauupuan ng kung sino man ang naroon. Walang ingay na lumakad siya patungo rito. Babayang nasa upuan, wari nakatulog sa pagkakaupo. Bahagyang nakalungay-ngay ang ulo sa isang bahagi ng upuan. Base sa pagkakalubog ng ulo niya sa pinakakatanganan, nahulaan niyang ang laman ng malaking bolang upuan ay hangin. Waring naramdaman ng babae na may tao sa harap. Dumilat ito. Nagulat pa man din nang makita siya, pero halatang naalis ang natitira pang antok. Ay, gising ka na pala, ang sabi nito. Saan ako naroon? Tanong niya. Dito sa bahay ni Sir. Sinong sir? Kina Mr. Toledo. Natigilan siya. Hindi niya makapasa i-receive ang dahilan kung bakit narito siya. Bago siya nakapagtanong uli, nagmamadali nang tumayo ang babae. Nariyan lang si Sir sa labas, teka't sasabihin kong nagising ka na. Lumabas ng pinto ang babae. Susunod sana siya pero nagulat ng muntik nang mabunggo sa may pinto ang nagmamadaling pagpasok na si Damian. Nahawakan lamang siya bigla nito kaya hindi siya nagkabangga. Inalis nito ang mga kamay sa kanyang balikat. Anong pakiramdam mo? May pag-aalala sa tanong. Okay na. Parang medyo hilo lang ng konti pero okay naman. Anong nangyari? Wala kang natatandaan. Hindi ako magtatanong kung meron. Parang gustong mainis na sabi niya. Napabuntong hininga si Damian. Tama ang hinala ko kung ngayon ang findings ni Dr. Galvez. Anong hinala? Anong findings? Lalong nagtatakang tanong niya. Nilagyan ng drugs ni Jonas ang inumin mo. Ang sapantahan ni Dr. Galvez, aphrodisiac, the kind that is sometimes used on animals for breeding purposes. Napatanga siya. Nabalik na ngayon sa isip niya ang huling nangyari, ang pagsama niya kina Jonas, ang pagdidisko nila at ang wari pagkalasing niya. Nagawa iyon ni Jonas? Hindi makapaniwalang tanong niya. I only rely on facts. Hindi ko siya kilala. Mas dapat na alam mo kung anong magagawa niya iyon o hindi. Jesus, naiiling na sabi niya. Isasakay ka na niya sa taxi nang makita ko kayo. Talagang hinahanap ko kayo dahil nalaman ko kay Vicky na posibleng sa disyo kayong magpunta. Nang makita kong ayos mo, nabuo ng hinala ko. Parang gusto niyang panindigan ng balahibo. Paano nalaman kung hindi dumating si Damian? Naganap sana ang kinatatakutan niya. At ewan niya, parang lalo niyang hindi matanggap ngayon na may mamagitang sexual sa kanila ni Jones. Bakit mo kami sinundan? Tanong niya. I don't know. Nalaman ko kay Vicky na birthday ng nobyo mo at niyaya ka ngang lumabas. Somehow parang may nagbubulong sa akin na pilitan ka lang na deep inside ayaw mo talagang sumama. And then it follows, the hunch of baka may nangyari na hindi mo gusto. It just came into my mind. Salamat sa iisip mo. Aniya sa mababang tinig. Then it's true. Napatitig siya sa mukha ni Damian. Nagtataka. Ayaw mong maganap ang muntik nang mangyari. Hindi niya malaman ang isasagot. Mabuti na lang at nagmamadaling lumapit si Doña Salvi. Halatang kagigising ng matanda. Skyla, I'm glad you're awake now. Binigyan ka ni Dr. Galvez ng pangkontra sa kung anumang ipinainom sa iyo ng lokong lalaking iyon. Umukas ang galit sa mukha ng matanda. Nagtatanong ang mga matang ibinaling niyang tingin kay Damian buhat sa mama nito. I'm glad he knows something about it. Paliwanag ni Damian. Kung hindi, you could be begging anyone for sex. Napatungo siya. Kahit sa isip lamang, nanlilit siyang makita ang sarili sa gayong kalagayan. Anong oras na nga pala? Tanong niya. 1:45. Nakagat niya ang buto sa daliri sa pag-aalala ng mga kuya na Ardo. Don't worry, hindi sila nag-aalala kung nasan ka. Naisip ko na agad yan kanina. Takang napatingin siya kay Damian. Nagpapunta ko raw ng isang tao. Sinabi kong nagkaroon ng biglang shower party si Vicky at sumama tayo. Ihatid man kita sa oras na ito ay hindi ka nila questionin. Parang nais mamasa ng luha ng mga mata niya nang magsalita. Ang dami ko palang utang na loob sa iyo. Nasabi na lamang niya. Hindi ka inihatid ni Damian sa inyo dahil malalaman sa bahay ninyo. Ano kung sumama ka sa hudas na yun? Ayaw yata ng kuya mo sa lalaking yun. Galit pa rin si Doña Salve.
Jonas man, natatawang sabi ni Damian, hindi Judas. Ikaw pareho rin yun at mas bagay sa kanya. Napangiti na rin si Skyla. Hindi sa pinangungunahang bait kita ha, Skyla. At hindi rin dahil alam kong gusto ka ni Damian. Ma, ano pang ikahihiya mo? Alam mo naman yun, tiyak ni Skyla. Hindi ako nahihiya, ma. Gusto ko lang na ako mismo magsabi. Pareho na rin yun. Umaling uli kay Skyla ang donya. Mabalik ako sa sinasabi ko kanina, iha. Kung ako sa'yo, makikipagkalas na ako sa lalaking iyon. Hindi na kailangang sabihin yun sa kanya ni Doña Salvi. Kanina pa, buo ng pasya niya. Kapares ng mga nagdaang gabi, hindi siya agad nadawin ng antok. Alam niya nakatulog na uli ang Kuya Nardo at Ate Nilda niya. Ang mga ito ang nagbukas sa kanila ng pinto ng ihatid siya ni Damian. Pares ng sinabi nito, walang anumang itinanong ang kapatid liban sa kung masaya ang party. Napilitan silang magsinungaling ni Damian. Bago tuluyang magpaalam ang binata, palihim na ibinilong sa kanyang ito na ang tatawag kay Vicky kinabukasan at ipalam dito ang pagkakagamit nila sa pangalan nito. Pinasalamatan niya uli si Damian. Ngayon hindi siya patulugin ng maraming bagay. Una nagpahayag na si Damian ng tunay na damdamin. Hindi nga lamang ito ang nagsimula, ngunit gano'n na rin yun. Malinaw na ang damdamin ito para sa kanya. Malinaw na malabo pa rin para sa kanya. Mahal daw siya ni Damian ayon sa mama nito at ayon na rin dito mismo. Pero siya nga kaya ang mahal. Hindi ang nakikitang pagkakahawig nila ng dati nitong fiancé. Masakit, nararamdaman niya kung bakit ayaw niyang turulin bagamat may ideya na siya sa tunay na dahilan. Gusto niya kung mahal siya ni Damian dahil siya ang siya. Hindi dahil may nakikita itong iba sa katauhan niya. Ibiniling niya ang ulo sa ulan. Pumatak ang luha niya sa punda. Hindi niya napansing umiiyak na pala siya dahil ngayon lang talaga siya umiibig pero sa maling lalaki pa. Oo, niibig niya si Damian. Tiyak na niya. Kaya tumatanggi ang isip niyang mahal siya nito dahil kamukha lamang siya ni Rian. Kaya noon pa'y parang lalong lumayo ang loob niya kay Jonas. Kaya maganang loob niyang magbe-break na sila nang hindi sa kanya nagmula ang diferensya. Binalikan niya sa isip ang nangyari kanina. Pwede na siyang naangkay ni Damian nang walang nakaalam. Pero sa halip, iniuwi siya nito sa sariling pamamahay. Iginalang. Ang paggalang kaya ngayon ay bahagi pa rin ng pag-aalala nito sa tumalikod na kasintahan na kung ito ang nalalagay sa kalagayan niya, hindi rin dudungisan ng karangalan. Lalong humapdi ang nararamdaman niya sa dibdib dahil ngayon pa lamang, tiyak na niyang anuman ang dahilan ni Damian sa pagkakagusto sa kanya ay pikit mata niyang lululunin kahit na yun ay isang aksidenteng pagkakahawig lamang sa tunay na mahal nito. Ganon katindi ang dating sa kanya ng banyagang damdamin iyon na minsan man ay hindi niya naramdaman para kay Jonas. I admit I was guilty. Kahit inaasahan na yun buhat kay Jonas, hindi pa rin na naiwasang mabigla. Talagang nagawa yun sa kanya ni Jonas. Pero intindihin mo ang feelings ko, Skyla. Ani Jonas na nakikiusap na tinig. I was so afraid then. I had to resort to that kind of trick para matiyak na magiging akin ka. Afraid of losing you. Kumunot ang noo niya. To that man. Si Damian Toledo na yun. Nakita ko kayo nun. Tumitig sa mga mata niya si Jonas. Nag-aakusa. Nakita saan? Sinundo ka niya at sumakay ka sa kotse niya. Ang sakit ang naramdaman ko. Naisip ko, nagpo-fall ka na sa kanya. At dahilan mo lang ang natatakot kang makita ng kuya mo na kasama ko. Kaya ayaw mo nang pasundo o pahatid sa akin. Truth is siya ang gusto mong makasama. Ang Mr. Toledo na yun. Pero hindi totoo ang nasa isip mo. Sumama lang ako sa kanya nun para makita ang restaurant na pagtatrabahuhan ko. Napahigpit ang kamay ni John sa hawak na bote ng soft drinks. Tumingin sa pinto ng kantina na waring may inaasahang makikitang kakilala. Nasa school canteen sila noon. Yun pa ang isa. Anito na sa tinig ko'y waring sinadyang palungkutin. Hindi mo sinabi sa akin na sa kanyang restaurant ngayon. Ngayon ko na lang nalaman. What's wrong kung kanya man? At kung hindi ko naman nabanggit sa'yo, dahil akala ko'y alam mo na, it follows na matatanggap agad ako sa restaurant pinagtatrabahuan ng Kuya Nardo ko. Miss Kayla, may gusto sa'yo ang Mr. Toledo na yun. Lalaki ako at alam ko. Maring sabi ni Jonas. Ibinaba niya ang tingin sa hawak na sandwich. Hindi niya tahasang masasabi kay Jonas na hindi lamang isang kutob ng lalaking sinasabi nito. Totoong may gusto sa kanya si Damian. Deklarado na kagabi pa nang iligtasin ito sa masamang tangka ni Jonas. Hindi siyang pinag-uusapan natin, Jonas. Huwag mong ilayo ang usapan. Ang paksa natin tayo at ang ginawa mo. At it so happened na ang tayo at ang ginawa ko'y malaki ang kaugnayan sa pagdating niya sa buhay natin. Bahagyang napalakas ang boses ni Jonas at napatingin ang ilang nasa katabing mesa. Binitiwan niya ang hawak na sandwich.
Hinagilap ang mga gamit sa ibabaw ng mesa. There's no use in talking it out. Wala na rin namang pag-asa eh. What do you mean walang pag-asa? Matalim ang tanong ni Jonas. I want out, Jonas. Gusto ko nang mag-break tayo. Iniwan niyang tila tulala ang nobyo. Isang linggo pa bago ang kasal ni Vicky, isinustyon ni Dami na huwag na itong pumasok sa restaurant at mag-asikaso na lamang ng mga dapat ihanda sa nalalapit na kasal. Total alam na naman ni Skyla ang mga dapat gawin. Pwede na natin siyang subukan. Anito habang sila nasa isang mesa. Kasal-sala lamang noon ang restaurant. Gusto ko yan, ani Vicky. Pero gusto rin kaya ni Skyla. Okay lang sa akin, sagot niya. Mas maaga akong makapag-umpisa, mas mainam. Agree din, ani Damian. Sa simbahan na tayong magkikita-kita after this at pagkatapos goodbye na, malungkot na sabi ni Vicky. Nakita ni Skyla na lungkot din si Damian. Well, surely miss you, Vicky. Ani to, naging bahagi ka na ng restaurant ito. Hey, ani Vicky, na pinasaglang tinig. Bakit ba tayo nagdadrama samantalang ang lapit-lapit ng bagyo? Anumang oras na gustuhin ko, pwede kaming bumaba dito ni Wilfred. Yeah, ani Damian ang sumigla na rin. Or pwede kaming umakyat doon anytime. Hindi iyon nakaligtas sa pansin ni Skyla. Kami, kasali siya, o ang mama ni Damian ang tinutukoy nito, o ang staff ng restaurant. Tapos na silang mag-usap at patayo na sila nang marinig ang malalakas na pagkabog sa pinto ng restaurant.